is shaped by daily decision. So, ibig sabihin, yung kapalaran ay hugis sa pang-araw-araw nating mga desisyon. Sabi dito, ang ating mga gawain, mga gawi, maliliit o napagpipilian sa araw-araw ay humuhubog sa ating kinabukasan. Maliit man ito o malaki, ito yung humuhubog kung ano yung magiging kinabukasan natin batay sa ating desisyon. So kaya nga, sinasabi niya sa Proverbs 4 verse 26, isipin mo ang landas ng iyong mga paa at ang lahat ng iyong mga lakad ay matatag. So kaya nga ito sinasabi, ang ibig sabihin na pag-isipan ang landas ng iyong mga paa ay mag-ingat nang isaalang-alang ang ating mga direksyon ng ating buhay. Mag-isip bago tayo kumilos at timbangin ang mga kahinatnan ng ating mga pagpili. So, nasa atin ang pagpili, kaya dapat hayaan natin ang lahat ng ating mga lakad ay nagmumungkahi ng pagbuo sa ating buhay sa matatag na prinsipyo. Hayaan ang ating mga aksyon ay nakaugat sa karunungan, katotohanan at maka-Diyos na layunin, hindi lamang sa mga udyok ng ating sariling pag-iisip o mga tao. So dapat ito ay nakabatay sa prinsipyo layunin ng Diyos na sa Kanya nagmumula ang karunungan, katotohanan at maka-Diyos na mga layunin. So dapat yun yung ating isinaalang-alang. Ano pa ang sinasabi? Sa verse 27, Proverbs 4 verse 27, turn not to the right hand nor the left, remove thy foot from evil. So ibig sabihin, huwag kang lumiko sa kanan o kaliwa, ilayo mo ang iyong mga paa sa kasamaan. So ibig sabihin, turn not to the right hand nor to the left hand. So ibig sabihin, ito ay tawag na manatili tayo na kaltoon sa landas ng Diyos. Hindi yung pabaling-baling tayo, hindi natin alam kung ano yung ating direksyon. Huwag tayo magambala or madala sa mga tukso or pagdududa or makamundong impluensya. So kaya nga sabi niya, alisin mo ang mga paa mo sa kasamaan. So alam naman natin. Alam na natin ang kasamaan. Amen? So kaya, lumayo tayo dyan. Ito yung isang direktang utos na umiwas tayo sa kasalanan. Alam natin kasalanan, huwag na natin gawin. Hindi para ligawan o iligaw o palitlapitan. Ngunit lubusang tayong lumayo. Lubusang lumayo, alam naman natin. Ang ginagawa ng maka-Diyos at mga kasalanan. Ito yung spiritual na disiplina, pagkapare-pareho at karunungan. Ito ay tungkol sa paglalakad sa makitid na landas na nakatutok lamang sa mata sa harapan. Manatili tayo nakaayon lamang sa kalooban ng Diyos. Amen? So ano nga yung halimbawa dito? Tulad na lamang sa halimbawa ni Ruth. Mababasa natin yan sa Ruth chapter 1 verse 16. Sinasabi niya rito, pinili ang katapatan at pananampalataya sa Diyos kaysa pagbabalik sa kaaliwan. So kaya sinasabi niya sa Ruth chapter 1 verse 16, sinabi ng Ruth, huwag mong ipahamamanhid sa akin na iwanan ka o bumalik ka sa pagsunod sa iyo, sapagkat kung saan ka paruroon, ay paruroon ako. At kung saan ka matutuluyan, ako'y makikituloy. Ang iyong bayan ay magiging aking bayan, at ang iyong Diyos ay aking magiging Diyos. So kaya ito sinasabi ni Ruth, sabi niya rito, ito yung pinakamakapangyarihang pagpapahayag ng katapatan at debosyon sa Biblia. Si Ruth ay isang babaeng Moabita, ay nagsasabi sa mga salita ito sa kanyang biyanang si Noemi. Sabi niya rito na piniling manatili sa kanya kahit na pagkamatay ng kanilang asawa. Kaya ito'y sinasalamin ito ng malalim na pangako, pananampalataya, at pagpayag na iwanan ang lahat ng pamilyar na sundin lamang ang Diyos at suportahan ang isang tao ang mahal niya. So kaya, hello. So kaya nga dito yung sinasabi sa banal na kasulatan,
Destiny is shaped by daily decisions. So,